But let me proceed. Wag na po kayo mag-explain. Kasi kung tinitingnan ko po yung data doon sa budget of expenditure and sources of financing, yung appropriations and obligations ng PhilHealth Insurance Corporation, from 2017 to 2022, wala po kayong isinoli na pondo. Nagamit nyo po lahat. So, totoo na nagbayad kayo sa benepisyo at ininvest ninyo. Pero sa tingin ko, mas malaki po yung investment na ginawa-gawa po ninyo eh. You remember sa budget hearing, Mr. Ledesma, sabi ko, what are you? Service provider o business? Di ba? Tinanong ko po kayo noon eh. Why? Because according to the records, your interest income for 2022 was 11 billion. And your other income is 698 million plus. In 2023, your interest income rose from 11.5 billion to 20.7 billion. So, ibig sabihin, lumaki yung investment amount ninyo. Di po ba? So, you're becoming a business enterprise, not a service enterprise. The statistics would show that. You could just imagine, from 2022, 11.5 ang interest income ninyo. In 2023, yung interest income nyo is 20.7 billion. And your other income rose also from 698 million to 815 million. So, yung earning ang nangyayari eh. Mr. Chair. Mr. Ledesma, you're recognized. Duly noted, Mr. Chair. Yes, that is correct. That is all correct, Mr. Chair. But I'd like to mention po, that's why I keep on reiterating po that our primary focus now is on benefit expansion. So, Mr. Chair, if we do that, we aggressively focus on benefit expansion, yung trend na po yan, mag-shift po yan, diba? Dahil umaakyat yan, ngayon, magiging pababa na mo yan. Especially now that we are very aggressive. But po, we will not deny, tama po lahat ng sinabi po ni Honorable Ako. Okay, having said that, may we know what is the ratio of the payout versus the investment source from the subsidy for the year 2023 and 2024? Yes, Your, ano po yung... Yes, Your Honor. Can we just Yes, yung give in a binibigay few... sa inyong, in short, gusto po naming malaman, yung binibigay sa inyong subsidy, ano yung ratio ng binibigay ninyo sa tao at yung portion nun kung ilan ang ini-invest ninyo? We'll just, Your Honor, we'll put together the figures. It's a very good question. No? We'll put together the figures, Your Honor, with your permission. Yes, please. Give in a minute. Mr. Chair, Yes. for 2023, Mr. Chair, the benefit payout of PhilHealth for the for the indirect contributors amounting to 58 billion, Mr. Chair. 58 billion. Apo, ang ating Ito yung payout. GAA, Mr. Chair, ay nasa 80. But the amount released in CA by DBM ay nasa 50. So in other words, for year 2023, mas mataas yung benefit payout natin sa indirect compared to the received amount of 50 bilyones, Mr. Chair. Ang gusto kong malaman, magkakano muna yung binigay sa inyong subsidy nun, noong 2023? Sa 2023, Mr. Chair, 80 billion po sa GAA 80 po billion. natin. Opo. Okay. Sa 80 billion, 58 billion sa payout. Opo. Okay. So yung remaining na ilan ang ano nun? 22 billion, ito yung napunta sa investment. Hindi po, Mr. Saan? Chair. As I mentioned, Mr. Chair, 50 na receive namin na in CA. Pera. 50 lang ang natanggap ninyo. 50 lang natanggap namin. Okay. So saan kayo kumuha ng 8 billion? Mr. Chair, ito po ay ang pera na nalikom ng korporasyon for the past several years, including yung mga premium contribution from the direct. Yun ang pinampabayad po natin. So ibig sabihin, yung remaining na 22 hindi ninyo natanggap. Hindi pa nyo po na-receive. namin natanggap. So may utang pa sa inyo yung ano? DBM po.
DBM. Opo, nag-usap na po kami last week po ni Yosek Okay, Toledo. sa 2024, Sa 2024, Mr. Chair, the magkano muna yung subsidy ninyo, supposedly? the subsidy from the syntax ay 40. 40. And Bakit ang layo ng ano, from 80B naging 40? Okay, yun, so 40B ang naging subsidy. 40 Okay. billion po. So, And dito, benefit payment po, as I mentioned kanina, as of September, ay nasa 62.4 billion already. 62 billion ang Benefit payout. payout. And Baka sinasabi mo, sinama mo na yung subsidy tsaka yung ano, parang kinumbine mo na. hindi, Mr. Chair, that is intended for the indirect contributors account, Mr. Chair. So, eto lahat, etong 58 billion, eto na yung buong payout sa buong 2023. Tama? That is intended for the indirect contributors, Mr. Chair. Kaya nga, sa buong 2023. Opo. So, magkano supposedly yung galing sa inyo? Kasi pag sinabi mong subsidy, tulong lang to eh. Opo. Di ba? Opo. So, yung galing sa inyo, parang ginawa mo, parang lahat, kinover mo lahat dun sa subsidy. Yung sa inyo, Mr. Chair, for year 2023, the benefit payout ay nasa 118 billion. And again, the ilan yung ano? 118 billion, Mr. Chair, yung total benefit payout ng PhilHealth. So, Hindi, yung galing sa inyo. so 118 billion bawas ng 58. Mga 60 bilyones, Mr. Chair, So, magkano yung collection ninyo? sa collection po natin. Ang collection po ng PhilHealth total, Magkano yung total for 2023? 2023, Mr. Chair, total premium received. Cash po ito, from cash flow. Okay. Nasa 198 billion, Mr. Chair. 198 billion. Yes, Mr. Chair. Sa 198 billion, di ba dapat ito muna yung uubusin mo? Tapos, kung may matitira lang sa, kung kukulangin ito, saka tayo kukuha sa subsidy. Tama po ba yun? Kasi ang subsidy, ano yun eh, parang suporta lang yun eh. In the event na kulang eh. Tama ba? Mr. Chair, Parang ang ginawa mo, lahat kinarga mo yung kalahati sa ano, kinarga mo dun sa subsidy, para ang ganda nga naman pakinggan, nagamit ninyo yung subsidy. Tapos yung supposedly sa inyo, kinaltasan lang ninyo ng konti, tapos yung bulto, yun ang ininvest ninyo. Tama ba pagkakaintindi ko, Ma'am Congresswoman Kimbo, mas magaling po kayo sa math. Mr. Chair, itanong natin kay SVP. Ipaliwanag ninyo sa amin kung paano ba ang isang insurance fund. Hindi naman tama na kung kumokolekta ka ng piso mula sa isang grupo, ay yung piso na yan ay dapat i-apply dun sa grupo na yan. Dahil ang insurance is risk pooling. Tama po ba? tama, Mr. Chair. Oh, so ibig sabihin na hindi naman porket sumingil ka para sa indigent families. Ibig sabihin para sa 4Ps, para sa seniors, etc. Na halimbawa 74 billion. Hindi naman ibig sabihin na kailangan 74 billion lang ang gagastusin natin para sa grupong ito. Tama po ba? Mr. Chair, tama po. Because Correct po. that's not how an insurance fund works. Tama po ba? Tama po, Mr. Kaya Chair. nga tayo may tinatawag na i-compute natin actuarially kung magkano ba dapat ang premiums. Tama po ba? Tama, Mr. Chair. So, wag niyo pong lilituhin kami. 'Di ba? So, kasi parang ang pinapalabas ninyo is kulang pa ang binibigay ng Kongreso sa PhilHealth. Parang ganyan ang pinapalabas ninyo eh. Parang, kung tama po yung pagkakaintindi ko una muna nilang ginagamit yung subsidy. Tapos yung contribution nila, na dapat doon muna nila binabawas, yun na lang, kung may sobra pa. Kaya ang laki ng sobra nila doon sa mismong contribution. Parang gano'n nangyari dito eh. Subsidy, dapat tulong lang yan eh. Hindi yan yung pinaka-main na pinagkukunan ninyo. Parang ginawa niyo, binaligtad ninyo eh. Mr. Chair. Ang ganda nga naman pakinggan, ubus lahat yung subsidy. May utang pa ngayon tayo. Mr. Chair, yung collection kasi dapat yung unahin gastusin.
Tapos yung subsidy, kung kulang yung collection nyo, saka papasok yung subsidy. Di ba? So ito na lang, can we ask the commitment of the President of PhilHealth, Mr. Ledesma, kasi sinasabi nyo po ngayon, which we appreciate it, no? Kasi by next month, tataas ng 50%. Tama? Yun yung sinasabi dito, di ba? Mag-increase tayo ng program benefits, which hopefully mag-take effect by next month. But you failed to fulfill the second mandate. Sinasabi nyo po dun sa opening statement nyo, which I quote, financially robust ang PhilHealth. Ang PhilHealth ay social insurance. So why don't we get a commitment from the PhilHealth President na magkaroon ng decrease dito sa amount ng contribution of members? Can you confirm this year nag-increase kayo ng PhilHealth contributions at 5%? Actually, Mr. Chair, may I? Yeah. Yes, Mr. Ledesma. Actually, all of these premium contributions are set by law po, no? So hindi po kaming, we have no hand in this, no? Lahat yan nakaset po, no? And then just for the information of this honorable body, it's currently at 5% this year. Yan po yung huling increase, no? After that, wala na. Every year umaakyat po yan eh. So to answer your question, Mr. Chair, that wala po kaming say doon. It's set by law po. Yes, but you can confirm you have enough reserve funds. Ang malinaw dito sa mandato ng PhilHealth, sabi dito, PhilHealth is mandated to set aside a portion of its accumulated revenues not needed to meet the current year's expenditures as reserve funds. Total reserve funds shall not exceed the actuarial estimate of 2 years' projected expenditures. If the ceiling is exceeded, the excess of the reserve funds shall be used. Number one, increase the program benefits, which is you just have committed, and by next year, tatas ng 50%. And number two, decrease the amount of contribution of the members. Yun ang mandato ho ninyo eh. So can we commit, can you commit na hindi lang kayo nakatuon or nakafocus doon sa benefit expansion, but can you commit also, as prayed by the Honorable Stella Kimbo last year and for this year, na kung pwede i-decrease nyo yung premium contribution? Mr. Chair, if I may. Actually, Mr. Chair, in a Senate hearing chaired by Senator Bongo, I actually made a commitment to sit down with my team in PhilHealth to recommend for a decrease in the premium contributions, no? I think if my understanding is correct, Mr. Chair, so what the commitment you're asking from me now is to commit to try to work for a decrease in the premium contribution. Yeah, to answer your question, Mr. Chair, yes, on that. At the same time, Mr. Chair, I'd like to say that the bill that was, I think that's on third reading in the Senate, that is supposed to recommend for a reduction of the premium contribution from 5% to 3.25, we are fully supporting that po, no? So that's our way of well, we can also look into, Mr. Chair, what possibilities we have to recommend for the reduction, no? But aside from that, Mr. Chair, again, I can assure this honorable committee that we are fully supporting that reduction, no? And that's a very huge reduction po. Yes, Chair. Thank you, Mr. The chair would like to give the Mr. floor Chair. to... Yes. Hindi pa yata tapos si Congressman Akop. Please continue, Congressman Akop. Sorry. Mr. Chair, I was driving the point na napakalaki po yung pera ng ng PhilHealth. Because Mr. Chair, point of order po. Kasi ang daming nakalista. So, ang daming mga interjection. Pwede po Yes, bang tapusin na natin si Kong Akop, tapos Yes, doon after na tayo Kong Akop, we will proceed to Oo, kasi Congressman Panaligan. Ako pang huli Sorry. kasi, Mr. Chair eh. Yes, sorry. Meron pa tayong plenary. Thank you, Mr. Chair. Pasensya na po, medyo nadala lang po kami sa... Nakirid away lang po kami. Please continue, Congressman Akop. Your Honor, I'm sorry. Mr. Ledesma, gusto ko lang i-point out talaga na ang nakikita ko business na kayo eh.
Yeah, from all the data that's in front of me. Kasi your investment in time deposits, local currency, amounts to 135 billion in 2023. While in 2022, it was 126.4 billion. So, it's sa isang taon, nag-invest kayo sa time deposit by 10 billion. So, now, we go to the other investment that you have. Mr. Chair, just a Hindi, quick... para malaman na ng tao. Yeah, Mr. Chair, just a quick... No, you let me finish first. Kasi you also have investment sa securities. Tama po. And I would like to read yung investment in government bonds in 2022, 270.7 billion. In 2023, 331.6 billion. You could just imagine that. Ang lalaki. Now, investment in corporate bonds from 1.1 billion to 4.4 billion. So, ang utak po ninyo ay investment. Hindi po service. The way I look at the data. Now, you also have earnings doon po sa right of use. Tama po. And I think it would amount to 1+ billion a year. So, ang dami-dami ninyong kwan eh. Dito sa data na nandito sa harapan ko. So, why is it like that? Hindi po para sa tao yung nangyayari na yung the money of PhilHealth should be used to increase the package or to decrease the contribution. I don't see that in the data that's available to this representation. Can I comment, Mr. Chair? Yes, please. Again, Mr. Chair, thank you so much. We are not, everything you mentioned was true. We are not refuting everything that was mentioned by Honorable Acop. Again, like I said earlier, we have to change our policy, or we have already begun to change our policy. So yes, it is showing that our investments are increasing, so and so. But again, I'm humbly asking this honorable committee to give us just a little more patience. It's very clear what direction we're taking po. And our focus on benefit expansion will continue to be as aggressive. And in the next few years, iiba yung trend po at iikot yon. So I just want to mention that po. We hear you loud and clear, Mr. Chair. We are changing our direction, we are changing our policy, and we will get there. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you. The chair would like to recognize the Honorable Panaligan. Thank you very much, Mr. Chair, for recognizing me. Finally. Yes po. Meron pa kasi akong duty sa plenary as a floor leader. But so far, Mr. Chair, sa ating pagkatanong kanina at sagot ng PhilHealth, tumalabas na ang PhilHealth pala ay hindi lang maraming pera, kundi napakaraming pera nila. Napakalaki ng pera ng PhilHealth. And in the words of Mr. Ledesma himself, ay maayos ang financial condition ng PhilHealth. Ano? Correct. Kaya lamang yung perennial issue natin, yung napakababa ng coverage, ng benefits ng PhilHealth na idinadaing ng maraming kababayan natin. Kami bilang district congressmen, araw-araw yan ang aming nakaka-enkwentro sa aming mga district offices. Pumipila para makatanggap ng tulong yung MAIP. Ano? Hindi mangyayari yan kung ang PhilHealth ay may enough coverage, mataas ang coverage. Ano? Sabi ng Mr. Ledesma, be patient daw, little patience. Pero hindi po namin maring sabihin niya sa mga kababayan natin na kailangan ilabas ng ospital. Ngayon, hindi pwedeng sabihin yan na be patient sa mga tao na kailangan operahin na, kailangan mag-undergo ng heart bypass, for example, sa heart center. At lalo hindi pwedeng sabihin yan sa mga kababayan natin na namatayan, hindi mailabas ang kanilang mahal sa buhay na namatay sa ospital kasi kulang pa. Kaya I think, Mr. Ledesma, we cannot wait. No? Hindi pwedeng sagot na be patient. Ano? Patience ang kailangan. We have to act now. So, sa iyong sabi kanina, sa iyong opening statement, sabi mo kanina, na ang PhilHealth as of November 2024 ay merong 150 billion surplus, 280 billion reserve funds, and
490 billion investment funds. Can you confirm this again? Yes, Your Honor. Yes, Mr. Chair. So napakaraming pondo, no? Saan ang galing ito? Like yung 150 billion surplus. Ano ang pinanggalingan nito? Savings ba yan or whatever? Saan po nang galing yung 150 billion na surplus? Can you define yung surplus? Mr. Chair, if I can go back lang to the very first point that Kong Manuel mentioned, sabi niya, napakalaking pera ng PhilHealth, saan ba nanggaling lahat ng pera namin? No? If I can answer that question this way, no? There are three main reasons paano lumaki yung pondo ng PhilHealth through the years. No? The first reason po is it's been 12 years since the case packages have been enhanced. So 12 years po yun, hindi nagagalaw. No? Nag-umpisa lang yan in the last 2 years. No? That's the first. Pangalawa po, nung pandemic po, yung COVID, diba, that was for 2.5 years, lahat po ng tao, including I think ourselves in this room, natakot po pumunta sa hospital, natakot po lumabas ng bahay, natakot pumunta sa doktor kasi baka magka-COVID. So, very few were going to the hospitals for treatment. Kaya, nagkukumpol yung pera. So, ito yun. Yung pangatlo po, sorry po if I can be allowed to, yung pangatlo po is, dahil, like I also mentioned earlier, yung premium contributions kasi set by law yun, diba? So kahit hindi po namin kailangan yung pera dahil nagkukumpul-kumpul na nga dahil because of the first two reasons I mentioned earlier, we still have to implement the increase in premium contributions kasi nakaset na yan by law eh, diba? So kahit hindi namin kailangan yung pera, tumataas pa rin yung binabayad sa amin ng mga tao. So those three are the main reasons why PhilHealth suddenly accumulated a huge amount of money po, no? So I don't know if that answers your question, Yes, Mr. no, Chair. Meron pa kayong reserve fund na 280 billion, ano? Yes po. Yes, so saan ito attributable, ang reserve fund na 280 billion? It's the requirement of the law. Again Alright. po, na it's very clear sa provision po na yan yung requirement po. At 490 billion investable funds, correct? Yes po. Yes, Mr. Chair. All right. Now, sa Section 37 ng RA 11223, yung Universal Healthcare Law, naka-enumerate yung sources of funds ng PhilHealth, ano? Ang letter A, incremental sin tax collections. Would you know at this point kung magkano ang naging share ng PhilHealth from sin tax collections? Yes po. We can give you that figure po. Just a minute po. Mr. Chair, with your indulgence, we'll just be given a few seconds. We have that number po. Siguro tuloy-tuloy na, ano. Sige po. Number 2 na source ng inyong pondo ng PhilHealth ay yung 50% of the national government share from the income of PAGCOR. Correct? So, magkano rin po ang share ninyo, yung 50% na yon as of November 2024. And next, letter C, 40% of the charity fund, net of documentary stamp tax payments and mandatory contributions of the PCSO. Yun po ay source din ng fund ng PhilHealth. And letter D, premium contributions of members, ano? Meron pang dalawa, but I'll go to that later, no? So yun ang first 4 sources of funds ng PhilHealth. Magkano ngayon ang inyong, as of 2024, magkano ang pondo ng PhilHealth arising from these fund sources? First 4. Thank you very much, Mr. Chair. If I can allow our SVP for Finance to address the query po. Thank you po. Maraming salamat, Mr. President. Mr. Chair. Yes, Mr. Lim Siaco. Maraming salamat, Mr. Chair. For the question on the contribution of PhilHealth from the Syntax, Mr. Chair, I have here figure year 2019 until year 2024, Mr. Chair. For year 2019 po, the GAA ay 67.35 billion. Year 2020, that's 71.35 billion. Same amount in the year 2021. And 2022, that is 79.99 billion, Mr. Chair. Year 2023, the total
Mr. Chair, is 100.23 dahil mayroon itong 21.17 from PCSO in PAGCOR. And year 2024, Mr. Chair, ang total ay 61.451. Again, mayroon din itong 21.17 from PCSO in PAGCOR, Mr. Chair, meaning 40 billion po from PCSO in PAGCOR in the year 2024, Mr. Chair. And in the year 2023, more or less nasa 80 billion po siya, Mr. Chair. Thank you po. Another source ng inyong pondo, yung annual appropriations of the DOH included in the GAA. Nakalagay dun eh. So would you know, yung kung magkano ang sa GAA na annual appropriations of the DOH included in the GAA for PhilHealth. So ito ay iba dun sa subsidy. Am I right? Mr. Chair, Yes, please proceed. maraming salamat, Mr. Chair. The one big subsidy for PhilHealth for the premium of our indigent po, ito na po yung sinabi po ko kanina, na appropriation from the Syntax and the PCSO and PAGCOR, Mr. Chair. Yes. But Mr. Chair, no, aside from the share ng PhilHealth for the Syntax, from PCSO, meron pa yung nakalagay dito sa batas, yung annual appropriations of DOH, including the GAA. That's letter E. At ang letter D, yung National Government Subsidy to PhilHealth. Ito yung issue ngayon, di ba? So iba pa yung annual appropriation ng DOH sa annual subsidy. Mr. Chair, Please continue. Mr. Chair, we got only the national government subsidy to PhilHealth included in the JAA. But, Mr. Chair, this one is under the Department of Health JAA or budget, Mr. Chair. So, Mr. Chair, malinaw naman na ang maraming sources ang PhilHealth ng kanilang pondo, no? Hindi lamang yung subsidy ng national government that is appropriated in the General Appropriations Act. Sabi natin kanina, malaki ang kanilang share from Syntaxes, from PCSO, no? And other sources from PAGCOR. So you agree, Mr. Ledesma, hindi lang yung subsidy na nasa GAA ang inyong sources of income. Mr. Chair, Please continue. sa ngayon, Mr. Chair, ang ating sources of income or Sources ng inyong pondo. ng pondo, dalawa po, one from the direct, ito po yung premium ng employed at saka self-employed po paying members. And sa indirect po, we have the Syntax and then ito po yung PCSO in PAGCOR, Mr. Yun Chair. nga, oh, Thank you po. yung nga ating pinupunta dito. So, hindi lang yung subsidy, yung 74 billion na naalis, yung 90 billion last or this year na pinabalik ng National Treasury, no, ng finance sa National Treasury. So kahit wala yung subsidy na yon, marami pa rin ang pondo ng PhilHealth. Correct? Correct, Mr. Chair. At hindi makaka-apekto yon sa inyong benefit payments. Hindi po, Mr. O Chair. yun. So klaro yon, ano? Klaro so, yun, Mr. kahit Chair. na wala yung subsidy for 2025, ay itong sinabi mo na i-increase ninyo ang coverage sa mga case rate, hindi maapektuhan. Tuloy-tuloy pa rin yun. Actually, yes, Mr. Chair. And in fact, Mr. Chair, I was highlighting that in the video I said earlier. Yes, yun nga. And in my Okay. opening statement, walang apektado po. Okay. Thank you, Mr. Kasi, Chair. Mr. Chair, no, sa yung iba kasi mga nagko-comment, sabi, yung pag-alis ng subsidy, nanggaling sa Syntax yun, no, sa other share. So, klaro naman yun, na hindi yung kinuha, hindi na-apektuhan yung ibang share nila. And I think PhilHealth should really clarify that, maging klaro talaga, i-amplify ninyo yung paliwanag na yun, alam nyo, Mr. Chair, and Mr. Ledesma, alam naman natin, naging reaction ng ibang sektor noong after BICAM ay nawala yung subsidy, hindi magkakaroon ng ganyang reaction ang ibang sektor kung kontento sana sila sa benefits na binabayad ng PhilHealth. Kaya nagkaroon ng issue ito or controversy dahil nga hindi natutuwa, hindi satisfied ang maraming kababayan natin sa benefits na binabayad ng PhilHealth sa kanilang hospitalization. Kaya sana
yung inyong pangako na i-increase ng 50% ay yung case rate coverage ay matuloy, ano? Hindi na siguro kailangan sabihin na wait for a little more patience, ano? Kailangan na kasi ito. You made that promise, tanda ko, nung budget hearing ng DOH and PhilHealth way back in August, no? Presented over by Senior Vice Chair Stella Kimbo. So, December na ngayon, no? So, hanggang kailan kayo mag-aantay? Sana ma-formalize na yan, you know? And I remember sa plenary session ng budget, inabot kami ng 3 o'clock in the morning dahil nga sa issue na yan. No? We were really extracting commitments from PhilHealth, no? Na papagtibay itong expansion ng coverage and increase in the benefit payments. Ano? Please do not tell us to be patient anymore. Hindi namin pwede ipaliwanag yan sa taong bayan. Ano po? So talagang aasahan namin ito, Mr. Desma? Yeah, yes, Mr. Chair. Duly noted, Mr. Chair. Yes. One more point, Mr. Chair, no? Please continue. Yung nabasa ko sa ibang issue, inalis daw natin yung subsidy, pero in-increasean yung MAIP, no? Nasabi ko na kanina, lumalabas, hindi lang naman yung subsidy ang source ng pondo ng PhilHealth. Mas malaki pa yung diniscuss kanina ng ating kasama rito, yung share nila sa syntaxes, ano, and PAGCOR, etc., kaysa dun sa subsidy na inalis, no? Yung pong MAIP, that can be rendered unnecessary kung tataasan nyo talaga ang coverage. If you would expand the coverage, baka dumating ang punto na hindi na kailangan ang MAIP, ano? That will be rendered unnecessary. Hindi na kailangan pumila ang mga tao sa aming opisina. Diretso na sa PhilHealth. Di po ba? Do you agree? I agree, Mr. Chair, and I just want to reiterate po, next month nga, we'll come out with another 50% almost across the board. So that's already 80% for the year po, no? So yes, I agree completely, Mr. Chair. Thank you. Babantayan po namin yan. Ang, siguro sa committee ito, sa Committee on Appropriations, maybe magkakaroon kami ng oversight hearing at babantayan po namin yung inyong pangako na tataasan ninyo ang coverage ng PhilHealth, no? Para hindi na kailangan pang aasa sa MAIP. Actually, Mr. Chair. Actually po, Please. thank you po. We strongly encourage, bantayin niyo po. And just want to inform you, no, we just had a board meeting the other day po. Na-approve na po ng board yung 50% increase almost across the board. So, our board is chaired by Honorable DOH Secretary Herbosa, no? So, okay na yan po. Implementation na lang po. Salamat po. Thank you rin po. So, gusto ko lang bigyan din, yung zero subsidy doesn't mean zero budget for PhilHealth. Malinaw yun, Zero subsidy doesn't mean zero budget. Kasi ang laki pa ng pera ng PhilHealth kahit wala yung subsidy. Mr. Chair. Yes Please po. continue. That's very clear po. And actually po, yung video po na inano ko kanina, we're disseminating that to the media para it is very clear na PhilHealth can continue, no, with the benefit expansion kahit wala pong subsidy, no. Thank you very much, Mr. Chair. And also, Mr. Chair, no, nabanggit nyo kanina that you looked into the background of Mr. Ledesma. We do not denigrate his background qualifications, ano? Kailangan din naman talaga ay magaling sa financial management ang mahawak ng PhilHealth kasi they're allowed to invest part of their funds, no, para lumaki pa ang kanilang pondo. But more than competence in financial management, no, we also expect from them, from PhilHealth, yung sense of compassion sa taong bayan, lalo sa mga mahihirap. No? Kasi healthcare ang pinag-uusapan dito Kung meron may isang problema ang mga Pilipino, yung mga mahihirap, ay yung healthcare expenses nila. No? Next to food expenses, yung healthcare expenses. Kaya talagang PhilHealth ang ating inaasahan, nasasalo sa ating mga mahihirap na kababayan. Kaya call on PhilHealth na talagang gawing agresibo pa. Gamitin lang yung perang napakalaki para dagdagan, palakihin pa ang benefit sa ating mga kababayang nasa ospital. Ano? Yun ang aming gustong asahan sa PhilHealth. Actually, Mr. Chair, Mr. Chair, can I respond? Yes, please. Actually, Mr. Chair, again, duly noted po, and it's very clear po, from day one, yung marching orders po namin galing kay President Marcos at kay Speaker Martin. And they've constantly been following up, no? They're monitoring the improvements of PhilHealth.
Kaya wala kaming choice po. Tuloy-tuloy talaga namin to. No? We are taking the marching order seriously. And like I said po, we will deliver immediately po. Thank you po. Sige po, amin pong babantayan yan sa darating na bagong taon. No? Yes po. Baka magkaroon ulit ng panibagong hearing itong committee ito, even yung Appropriations Committee. May oversight power naman kami. So yan po ang ating unang itatanong sa inyo kung effective na yung inyong increase in case rate coverage. And final point po, Mr. Chair, no, kayo ay part ng executive department. No? You are directly under the President, no, as an executive agency. Of course, ang ating unang pinagiling ko na yung taong bayan, the Filipino people in general. But you should also serve the President, no? Yung kasing ikagagaling ng administrasyon, nakasalalay sa inyo sa aspetong ito yung healthcare, no? Bukod sa food security. Kaya sinabi ko na isang araw doon sa meeting ng Quintacom sa DA, sabi ko, maging aggressive kayo, maging dynamic. Kasi ang parang Pangulo ang naapektuhan dyan, ang administrasyon. Ganoon din kayo sa PhilHealth, sa DOH. No? No, ay kagagaling ng ating Pangulo, ng administrasyon, nakasalalay sa inyong malaki. Kaya hindi na kailangan kayo ay punahin pa ng Pangulo o ng Kongreso. You should take the initiative. No? Do your job para may bigay ang tamang serbisyo sa taong bayan at ang ating Pangulo ay hindi mapahamak. That's all, Mr. Chair. Duly noted, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you.